Sige po, tayo po ay mag-pray. Ano nga po, Lord, na napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Panginoon, hindi ka po nagbabago. You are so good, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oras na to, Panginoon. Kami po ay nagkasama-sama, bagaman, Lord, ito po ay through virtual, Panginoon, through online. Pero, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na patuloy mo po kaming pagpapalain at palalakasin sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan at amin pong tinitiwala sa iyo ang oras, Panginoon, na kami po ay magsasama-sama, Panginoon, para po kami ay patuloy na magpasalamat sa iyo, magpuri sa iyo, at patuloy po, Lord, na amin po kilalanin, Panginoon, amin pong alalahanin, Panginoon, yung pong mga mabuting bagay, Panginoon, na ginawa po ni Pastor Edwin, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin. Hindi lang po sa kanyang family, kundi, Lord God, sa lahat ng tao, Panginoon, na na-touch niya, sa lahat ng tao na naabot niya, Panginoon, dahil po sa kanyang paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan in Jesus' name. Amen. Yan, salamat po sa Panginoon. Muli po ay magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat po sa Lord na ngayon po ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapag-share po ng Word of God. Naiiyak na po ako. Pasensya po kung ako po ay medyo emotional. So yun po. Kami po ay taos-puso pong nakikiramay in behalf po ng Father's House dito po sa Cavite at saka po yung church na hinahandle po sa Lumban. Kami po ay taos-puso pong nakikiramay sa family po ni Pastor Edwin Kilastar Narci po, sa kanya pong 3 anak, mga apo, at sa kanya pong buong family. Nakikiramay po kami, nakikidalamhati po kami sa inyo pong nararanasan po ngayon. Mahal po namin kayo. Ayan po. Ako po ay magsishare lang po ng mabilis lang po na salita po ng Panginoon dahil alam ko po na siguro po ay yung iba ay meron pong mga nais pa pong mga sabihin para po sa family po ni Pastor. So nais ko lang pong i-share ngayon pong gabi ang salita po ng Panginoon mula po sa aklat ng Mangangaral, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 11 po. Kaya sabi po dito, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga buto at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pag-unit at panahon ng pagtahimik. Ang panahon ng pagtahimik, panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Salamat po sa Lord sa kanyang mga salita. So yan, sabi po ay lahat po ay may kanya-kanyang panahon. At yun po ay itinakda po ng Panginoon. Kaya po ngayon tayo po ay nagkasama-sama kahit po online ay dahil
Ngayon po ay panahon na ang ating pong mahal na pastor ay umuwi na po sa kanya pong tunay na tahanan. At sabi nga po ni Kuya Kim ay panapanahon lang, weather lang. Ano ba? So yun po. Bago po ako mag-share ng salita po ng Panginoon, sabi nga po dito ay meron pong panahon ng pagtatanim. Ano po? So yun. Gusto ko lang po na sariwain. Gusto ko lang po na alalahanin yung pong time na si pastor po ay nag-atanim dito po sa bayan po ng Cavite. Pasensya po ako po ay naiiyak na. So yun po, way back 2003, 2002-2003, kung hindi pa ako nagkakamali. Noon po ay young people pa lang po ako. Si pastor po ay dinala po ng Lord dito po sa bayan ng Cavite. At sobra po ang aming pasasalamat. Kami po ay pinagpala na dinalhan po kami, binigyan po kami ng Lord ng isang pastor na top pero mabait. At hindi lang po si pastor, kundi ang kanya pong buong family. Kasama po si Dana, si April ay nakasama po namin sa paglilingkod po sa Panginoon dito po sa bayan ng Cavite. At sobrang pagpapala po sa amin na ang kanila pong pamilya. Nung pong time na yun ay hindi po namin alam kung ano pang aming gagawin sa aming paglilingkod sa Panginoon. Pero si pastor po yung ginamit ng Lord para po kami ay i-guide. At ngayon po kung saan po ako nandun ngayon. Kung ano pong meron ako ngayon sa aking pong pananampalataya sa Lord. Yun po ay malaking bahagi po si pastor. Kasi po natatandaan ko po, bago pa lang po ako sa Panginoon, pero ako po nun ay nagba-Bible school na. At grabe lang po yung pagtitiwala at pagtuturo po ni pastor sa akin. Hindi lang po sa akin, kundi sa lahat po ng member dito po sa Cavite. Salamat po dun sa lahat ng itinanim niya. At ngayon po ay hindi po yun nawalan ng kabuluhan. Yung pong church na kanyang pinasimulan ay gandang-ganda na po ngayon. Church building po yun. Si pastor po yung nagpasimula. Madaling araw pa lang ay nandun na po siya. Siya na po yung kahit po solo, ginagawa po niya yung dapat gawin doon. Sayang nga lang po at hindi niya po, nakita po niya pala. Nakita niya nung pong namatay yung isang kapatiran dito. Yun po. Pero ang pinakamahalaga po hindi po yung building, kundi kami po, yung pong mga membro dito sa Cavite na hanggang ngayon po ay nagpapatuloy. Hanggang ngayon po ay masasabi ko po sa Lord po yung glory na kami po ay, nagagamit na din po ng Panginoon at lahat po ng yun ay bunga ng pagtatanim po ni Pastor Edwin kasama po ng kanyang buong pamilya. Kaya totoo po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na lahat ng pagpapagal, lahat ng pagod po para sa Lord ay hindi po nawawala ng kabuluhan. At alam ko po na yan po ay ipagsusulit po ni Pastor sa Lord. Job well done po doon si Pastor sa kanya po mga bagay na ginawa dito po sa bayan po ng Cavite. Kaya sobra po kaming nagpapasalamat. Kami po ay blessed na si Pastor po ay nakasama namin for 3 to 4 years dito po sa bayan po ng Cavite. Kaya yun po, maraming salamat po Pastor. Hindi man po namin nasabi personally, pero salamat po at maging sa buong family po. Ayan, salamat kay Mr. Narcy. Salamat po yung mga tinuro ninyong kanta, hindi po namin nakakalimutan. Ayun po. Salamat po sa lahat po ng mga itinanim niyo po dito po sa bayan po ng Cavite. So yun, anyway, magandang gabi po sa aking ninang. Nandito po pala.
So yun, good evening po. Yan po, sabi po dito sa atin pong binasa ay ang lahat po ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So yun, ang Diyos po ang nagtatakda ng lahat. At yung pong season na meron tayo ngayon, yung po yung pag-uwi nga po ni Pastor, yung kamatayan po ni Pastor, yung po ay itinakda po ng Panginoon. And yung po ay wala pong sino man na pwedeng makapigil. Amen po. Wala pong sino man na pwedeng makahadlang doon. Basta't itinakda po ng Panginoon, basta't panahon muna ay mangyayari at mangyayari po yun. Kasi ang sabi po ng Bible, hindi po natin pwedeng maiwasan, hindi po natin pwedeng hadlangan ang kamatayan. Dadating at dadating po yun sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi po ng Bible sa aklat po ng Hebrews ay itinakda po ng Lord, itinakda ng Panginoon sa tao na minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So yun po ay nakatakda. At yung pong nangyari po kay Pastor, yun po ay ang Diyos po ang nagtakda. So yun po, ang lahat po ng pangyayari, ang lahat po ng itinatakda ng Panginoon, yun po ay lagi pong mabuti. Bagaman po ang pagpanaw o ang pagkamatay po ay isa po sa pinakamasakit, isa sa pinakamalungkot na bahagi po ng ating buhay, pero yun po ay ang Diyos po ang nagtatakda. Kaya ang akin lang pong nais po na maging encouragement po ngayon pong gabi, sa bawat isa po sa atin, sana po ay maging aware po tayo doon o maging handa po tayo doon. Amen po. Sa buhay po natin, lahat po ay ating pinaghahandaan. Lalo na po ang mga magulang, lahat pinaghandaan. Lahat inihahanda ng mga magulang. Ano po, kahit nga po napakatagal pang panahon, yung pag-aaral ng mga anak, lahat po yun pinaghahandaan. Pero isa po sa importante, isa po sa dapat nating pinaghahandaan ay kung dumating po doon sa panahon na tayo po ay tawagin na po ng Panginoon. Dapat po ay handa po natin yung ating pong mga sarili doon po sa panahon na pagka po itinakda na ng Panginoon na tayo po ay dumating na din doon. Kasi sabi ko nga po, hindi naman po natin maiwasan. Hindi po natin yun mahahadlangan, dadating po talaga yun. Kaya dapat po ay maging handa po tayo. Naalala ko lang po yung parable na ginamit po ng Panginoon patungkol po kay Lazarus at saka po doon sa mayaman. Makikita po natin doon po makikita po natin yung sa aklat ng Lucas. Pero ang sabi po doon, may isang mayaman na habang nandito pa sa ibabaw ng lupa ay saganang-sagana. Masarap ang kanyang buhay at may isa din pulubi ng pangalay Lazarus na halos po siya ay naninimot lang po ng mumo doon po sa mga kinakain ng mayaman. At dumating po yung panahon na sila po ay parehas kinuha na po ng Panginoon, parehas po silang namatay. At makikita po natin doon na yung pong mayaman ay napunta po siya sa Hades, sa walang hanggang paghihirap, mantalang si Lazaro po ay napunta po sa piling ni Abraham. Ano po? So yun, makikita po natin doon na yun po talaga yung ating pong patutunguhan. Dalawang bagay po. Isa po sa piling ng Panginoon at isa po ay sa Hades o alam po natin sa impyerno na ang mararanasan po doon ay walang hanggang paghihirap. Kaya po, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, salamat po na ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus, na sabi po ng Biblia na tanging siya lang po yung daan. Ano po, siya po yung daan para po tayo ay makarating doon sa piling po ng ating Ama. Gaya po nung nangyari po kay Lazarus. Kaya kung meron po sa atin ngayon na hindi pa po tumatanggap sa Lord, wala pa pong personal na relasyon sa Panginoon, maaring ito pong gabing ito ay itinakda ng Panginoon, hindi po nagkataon, hindi po aksidente, kundi ito po ay talagang niloob ng Panginoon na tayo po ay magkasama-sama ngayon, bagaman po sa ganitong sitwasyon. Na maaari po ngayong gabi ay sinasabi po ng Panginoon na nais niya na magkaroon po ng personal na relasyon po sa bawat isa sa atin.
At sabi po ng Panginoon, kung siya po ay ating tatanggapin sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, right away at this moment ay nakakasigurado po tayo na anuman po ang mangyari sa atin ay doon po tayo pupunta kung saan po si Lazarus pumunta. Amen po. Kung saan po nararapat yung lugar na para po sa mga nagtitiwala sa ating pong Panginoon. So yun po, maring ito po yung time na tayo po ay magbigay ng ating buhay sa ating pong Panginoon. At sa bawat isa naman po sa atin, lalo na po sa sitwasyon na meron tayo ngayon, pandemic, alam po natin, ang pinamatay po ni Pastor ay gawa po ng COVID po. Sana po maging hamon ito po sa atin. Sana po maging challenge po ito sa atin na dahil nga po sa panahon na meron tayo, sana po ay wag po nating sayangin. Tayo po na meron ng mga personal na relasyon sa Panginoon, tayo po na nakakasigurado na ng buhay na walang hanggan dahil sa ating relasyon sa Panginoon, sana po ay wag nating kalimutan yung mga taong nakapaligid po sa atin. Sana po wag po nating baliwalain yung pong mga tao na nakapaligid sa atin, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Sana po yung pagkakataon na to, yung panahon na to ay abutin po natin sila ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kasi hindi nga po natin alam kung ano po ang pwedeng mangyari po sa araw ng bukas. At sinisigurado naman po ng salita ng Panginoon na ang sino man po na makakilala sa Panginoon, sino man po ang tumanggap sa Panginoon, sino man po ang mabahagi na natin ng salita ng Panginoon at tinanggap nila ito sa kanilang puso, nakakasigurado po sila ng buhay na walang hanggan, which is yung po yung napakahalaga sa panahon na meron tayo ngayon, ang magkaroon po ng personal na relasyon sa Panginoon ang mga tao po na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na marami pa po tayong mga mahal sa buhay. Marami pa, umaaring yun po ay kapamilya natin, maaring po yun ay kaibigan natin, maaring yun po ay kamag-anak natin. So ito na po yung pagkakataon na siguro po nire-remind tayo ng Panginoon na wag nating sayangin yung mga araw, wag nating sayangin yung mga oras na sila po ay ating mabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. At yun po yung aking nais po na maging hamon po sa bawat isa sa atin ngayong pong gabi. So yun po. At nais ko rin po na encourage yung pong family ni Pastor. Alam ko naman po na sila po ay strong. Pero nais ko lang po na encourage din po yung family po ni Pastor na sana po ngayon pong mga panahon na to ay mas lalo nyo pong maranasan yung pong comfort na nanggagaling sa Panginoon. Nabasa ko po yung post ni April kanina at ako po ay talagang naiiyak. So yun, alam naman po nating lahat na una-una lang po, dadating din po yung time na tayo po ay magkikita-kita pong muli. Magkikita-kita muli. Naalala ko po yung sinabi po ni David doon po sa aklat ng Samuel, nung pong pumanaw yung kanyang anak, yung anak po nila ni Bathsheba, na nung malaman niya po na pumanaw na yung kanyang anak, doon po siya nabuhayan ng loob, doon po siya nagpuri sa Panginoon. At yung mga tao nakapaligid sa kanya nagulat kasi ang sabi nila, bakit ganon ang ginawa ni Haring David, mantalang nung may sakit yung anak ay halos siya po ay nagpa-fasting at siya po ay talagang nangihina po yung kanyang loob. Pero ang sabi po ni David, nung malaman niya po na nawala na po yung kanyang anak, tumayo po siya at siya po ay nagpuri sa Panginoon kasi ang sabi po niya, nauna lang yung kanyang anak at susunod siya. Kasi yung kanyang anak ay hindi na pwedeng bumalik. So, ganun din po, yung pong sa family po ni Pastor, sa bawat kamag-anak po ni Pastor, nakasama po natin ngayon. Nauna lang po si Pastor, pero dadating din po yung time na tayo po ay magkikita-kita din doon po sa talagang tahanan po na inihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun po, muli po ay akin pong ina-appreciate yung pong lahat ng ginawa ni Pastor. Lahat po ng yun ay
nakatanim po sa puso po ng bawat isa at lahat po ng mga itinanim po ni Pastor. Sabi ko nga po dito po sa Kabinte ay napakalaki po ng naging bunga po nun sa bawat isa po sa amin. Kaya yun po, maraming salamat po sa buhay po ni Pastor at sa family po ni Pastor. Nawa po ay kayo po ay patuloy po na palakasin ng Panginoon sa mga panahon po na ito at maranasan niyo po ang pag-aaliw at pagpapalakas ng ating pong Panginoon. Muli po ay magandang gabi at maraming salamat. Okay lang po ba na tayo po ay manalangin bago ko po ibalik kay Dana? Pray po tayo. Okay lang po ba na lahat po tayo ay pumikit? Maging yung mga kasama ko dito. Pikit tayo. Hallelujah, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na iyo pong ipinahiram kay Pastor. Salamat din, Lord, na kami po ay blessed na nakasama po namin siya, Panginoon. Though maikli lang pong panahon, pero malaki po yung naging impact noon, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. And hanggang ngayon, Panginoon, yung fruit ng kanyang labor, Panginoon, yung po ay nagpapatuloy po hanggang sa ngayon. Kaya Lord God, maraming po salamat maging sa kanyang buong family. Sa oras pong ito, Panginoon, ay sama-sama po namin silang inilalapit sa iyo. Dalangin po namin, Lord, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang complete healing para po sa kanila. Alam po namin, Lord, na ikaw po ay nagpapagaling, Panginoon. At palakasin mo rin po sila, Panginoon, emotionally, spiritually, Panginoon. Sabi mo nga po, Lord, sa panahon ng kami po ay nalulungkot, sa panahon ng kami nanghihina, ikaw po yung aming kalakasan. Kaya nga po, Ama, dalangin namin yung patuloy po na pagpapalakas at pagpapala mo sa family po nila, Pastor Edwin, Panginoon, lalo na po kay Sister Narcy, Panginoon, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. At Lord God, patuloy nga po, Panginoon, na ikaw po yung magpala sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po yung sasama sa kanila, ikaw po yung magpapala sa kanila, Panginoon, at ang lahat ng mga mahal sa buhay ni Pastor, ikaw din po yung magpapalakas. Muli po aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy ka po namin pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.